Mapagpalang hapon po, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, lalo na po kina Pastor Wilbert, Ma'am Hasmin at sa kanilang pamilya, maging po sa tribo po ng ECB at sa mga tao po, mga mananampalataya na lagi pong sumusubaybay sa programa pong ito na live streaming po ng ECB. Maraming salamat po muli sa opportunity o pagkakataon na pinagkaloob sa akin upang muling makapagbahagi po ng mga salita ng ating Panginoon. Ngayon pong hapon, nais ko pong muling balikan po natin ang ating pinag-uusapan dahil naniniwala po ako na sa season pong ito, sa panahon po natin ito, sabi ko nga po, kung wala ang grasya ng Panginoon, ang hirap pong mabuhay. Lalong-lalo na kung minsan nagla-lockdown, kung minsan humihigpit ang ating gobyerno, kung minsan ay daming restriction, kung minsan naman po ay hindi ka makapamuhay ng normal. Sa isang kadahilanan na minsan gusto natin na bumalik sa dati. Pero huwag natin kadilimutan na ang dati ho nating kinagisnan ay mukhang napakahirap na itong bumalik. Kaya tanggapin na natin ang katotohanan na this is the new season na dapat nating i-adapt ang ating mga sarili. Pero ang maganda rito, because grace of God ay lagi pong available po yan. Siyempre pa, lalong-lalo na po sa mga tao na laging handang humakbang ng tama ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya again, mga kaibigan, sa ating pagpapatuloy ng ating pinag-uusapan about grace from God. Kasi po, kung wala talaga ang grasya ng Panginoon sa panahon natin ito, ang hirap pong mabuhay ng masaya, ang hirap pong mabuhay na matagumpay. Pero ang nakapagtataka po, bakit kung kailan po tayo nasa ganitong mga situation, sa kalalo natin nararanasan ang mga kakaibang mga pagpapala ng ating Panginoon. Spiritually, physically, materially, and financially. Yun po mga kaibigan natin na dumadaan po sa defining moment. Sabi po nila, nakaranas po nila. Ako po, naranasan ko po, defining moment ko last January. This year, ng aking pong pakiramdam ay ibang-iba na halos mapugto ang aking hininga. Kaya kung nanotice nyo po noon, sa mga live streaming ko, napakaputla ko nung araw. Kasi may pinagadaanan pa ako noon. Pero alam nyo po ba mga kaibigan, kwento lamang po. At the same time, testimony. Ang maganda po noon, kasi last January po, natanggap po natin yung word from the Lord. Nasabi po ng ating mentor, this is the year of prevailing and governing. Yan po ay aking pinanghawakan. Kaya nung dumaan din po ako sa defining moment, last January hanggang March and April, umabot po ng 4 na buwan. Yung una ko pong 1 buwan hanggang 2 buwan, naghahabol po ako ng aking hininga. Dito po sa tinitirhan namin, may hagdan po rito na may 6 hanggang 7 steps. Pero paghakbang ko po, kung pababa ako, naghihingal ako. Lalong-lalo na po pag ako'y paakyat. Noon po, wala naman akong lagnat, pero ang aking pakiramdam, ako'y may lagnat. Yan po ay hindi ko mawari sa aking pakiramdam. Kaya, naalala ko rin po yung sinabi po ni Pastor Wilbert nung damaan po sa defining moment. Ako din po ay nag-isip. Sabi ko, Panginoon, itong aking ginagalawan sa panahong ito, ministeryong itong aking ginagawa, kapag ako'y kinuha mo na, sino magpapatuloy nito? Yan po yung aking
parang tanong na may kamangmangan. But the Lord understand that. Pero siyempre pa, naunawaan ko din po. Kasi wala po tayong karapatan, wala tayong kakayahan na pigilan ang anumang gustong gawin ng ating Panginoon. So, sa bawat ginagawa ng ating Diyos, ito ay laging may purpose, may kaakibat na layunin ng Panginoon. Kaya nung maranasan ko po ang aking defining moment, pagkatapos ng sumunod naman ng aking darling, nasabi ko po, wow, ang tindi, ang galing ng ating Panginoon. Kasi po sa kabila ng ganong mga bagay, hindi man lang po ako apektado. Sabi ko, Lord, kung ito na ang panahon, kukunin mo na ako, wala akong magagawa. Itong buhay na ito ay sa iyo. Yun ho pala ang tao. Kapag dumating ka pala sa punto na ang pakiramdam mo medyo delikado na, wala ka ng ibang maiisip, kundi ipasa Diyos mo na lamang ang lahat ng bagay. Pero, dahil nagtuturo ang ating mentor, naituro niya po ang defining moment. Kaya sabi ko, ganun pala. Kapag ka ang Diyos may gustong gawin sa buhay mo, may gusto siyang i-deal sa buhay mo, andyan pa rin siya. May grasya pa rin siya upang bigyan ka ng another chance. Kaya, para din sa akin, I do not want to miss the chance na pinagkalob sa akin ng Lord, that the Lord gave to me. Kaya, hindi po tayo dapat magpatumpik-tumpik. O hindi po tayo dapat magsayang ng panahon. Salip bigyan natin ng pagpapahalaga ang bawat oras na lumilipas sa ating buhay. Lalong-lalo na tayo na mga pastors, mga mananampalataya, patuloy nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. So how can you receive the grace continuously? Sabi natin nakaraan, be connected to your pastor until your heart interlocks with his heart. Dapat naka-interlock ito. Kasi pag ito'y naka-interlock, no matter what and no matter how, ang Diyos po ay i-honor niya ang ganong relationship, ang ganong covenant relationship. Nasabi nga po ng ating mentor, walang iwanan at walang laglagan. Tuloy ang ating journey. Tuloy ang ating buhay na naglilingkod sa harapan ng ating Panginoon. Ito po yung ginawa, sabi ko nga po sa inyo nakaraan, ito po yung ginawa nung 3 tauhan po ni David. Nalagay po ang kanilang buhay sa rest. Pero pinatunayan po nila kay David that they are the right people sa harapan po ng kanilang leader. Ikaw, kaibigan, kaya mo bang patunayan, ipagpatuloy na patunayan, ikaw, pastor, kaya mo bang patunayan ang loyalty mo sa iyong kapwa-pastor, lalo na kung ikaw ay may mentor? Kaya mo bang patunayan? Kasi ito po, pinatunayan po nila ang kanilang loyalty. Ang kanilang, bagamat wala namang utos si David, pero sa kanila ho ay tinuring po nilang utos nung marinig po nila ang kanilang hari na si David na nangangailangan ng tubig. Bagamat wala po silang direktang utos, ito po ang maganda. Kapag ka ikaw ay naka-interlock na ang iyong puso o espiritu sa espiritu, puso sa puso ng iyong kinikilalang mentor or pastor, you can feel what he feels. Mararamdaman mo ang kanyang nararamdaman. Ibig sabihin lang, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon, kung ikaw ay pastor o mananampalataya rin, hindi ka gagawa ng isang hakbang na po pwedeng ikasiphayo, ikalumbay, ikalungkot ng taong kinikilala mo na pinaka-carrier ng iyong
grace na kailangan mo. Katulad po ng 3 taong ito sa buhay po ni David. Kaya nung dalhin po nila kay David ang tubig, hindi po ito ni David maatim na inumin ito. Kaya sabi niya, buhay nila ang pinuhunan dito. Kaya sa pagkakalam ko po sa banal na kasulatan, habang binabasa ko ito, yung 3 ito, sabi ko, ay isa rin sa mga taong pinagkakatiwalaan ni David na laging nakapaligid kay David. Di ba, alam naman natin na si Abisai, si Joab, ay mga tao rin na nakapaligid kay David. Pero alam natin ang kwento ng mga taong ito ay gumawa ng hakbang to hostage their king. Pero sa 3 ito, sinuong ang buhay nila upang patunayan ang kanilang loyalty. Kaya walang laglagan at walang iwanan. A strong and accurate connection to the carrier of your grace has something to do with your personal commitment. Personal commitment is very important to you as pastor, to you as leader, to you as member of the church. So, you need to have a strong and accurate connection to somebody who is the carrier of your grace. Kasi pag nagawa mo yan, something in your life, kumbaga, may mangyayari sa buhay mo at doon mo lalong makikita at mapatutunayan that your personal commitment will increase. Yung iyong personal na kaugnayan ay magmamature o dili kaya'y lalago ito. Even your loyalty will increase also. It enables you to break your limitations and boundaries and make you brave in facing the challenges of life. Kapag ka pala patuloy mong tinatanggap ang grasya mula sa iyong pastor, mula sa iyong mentor, it enables you to break your limitations and boundaries. Kasi alam niyo po ba, ang dami-dami pong mananampalataya na lagi pong may limitations, laging may boundaries. Dekada na ho ang binibilang sa buhay nila. Hindi po nila malampasan ang alin? Ang kanilang mga limitations. O bakit ka late? Kasi. O bakit hindi ito nagagawa? Kasi. Daming kasi. Daming kaso. Kaso. Kasi. Imagine mo, halimbawa, ikaw ay mananampalataya, in terms of money matter, hanggang ngayon, hindi mo pa ma-break ang iyong kakuriputan. Halimbawa lang po yun. Ikaw ay laging late, hindi mo pa rin ma-break ang iyong pagiging late lagi. Yung iyong pagiging masunurin ay hindi mo ma-break. Kumbaga, hindi mo ma-upgrade ang pagiging mong masunurin. Ang dami pong bagay sa buhay natin ito that we should break that in order for us to receive continuously the blessing from an open heaven. So, grace from God na diniposito sa iyong pastor, sa iyong mentor, pag ito'y tinatanggap mo because of your accurate connection, yung puso mo at espiritu mo naka-interlock, that even Satan has no power to break that, because the Lord is there upang pagpalain yan, and then you will be able to break your limitation. Your weakness, your sin practices, your sin habits, you can easily break that.
in your life. Every time you receive the grace from God, syempre, higit sa lahat, magagawa mo gawin na i-break mo ang iyong limitation. Ako nga po, naalala ko po, si Dr. Jonathan David, na pinaka-spiritual father ng ating mentor, Pastor Wilbert. Nagtataka ho ako, sa kabila po ng kanyang karamdaman physically, na nung one time ay makita ko po sa personal, nanginginig ang kanyang kamay. Pero kaya niya pa rin na lampasan ang ganong karamdaman physically. He broke his limitations and boundaries. Hindi siya kayang igupo ng kanyang physical na kalalagayan. Di ba si Pablo po may sinabi rin ganun? Nasabi niya, kung kailan siya mahina because of the situation na mayroon siya, saka naman siya nagiging matibay at malakas. Why? Because the sufficient grace from God. Same thing sa atin. Kapag patuloy natin tinatamasa ang grasya ng Lord, we can break not only our spiritual limitation, but also in our physical limitation, our financial limitations. Kasi marami kang gustong gawin, pero limitado ka finances. But the Lord will give you a grace para po ma-break mo yan. Yung iyong pagiging kuripot, yung iyong pagiging, halimbawa, responsable. Di ba ang hirap niyan? Nakakalungkot kayang isipin yun. Na kung ganun tayo halimbawa. So bilang mga mananampalataya, we should break our limitations and boundaries. Kasi pag hindi mo yan na-break, hindi ka po magmamature. You will remain in your own level. Parang ang tawag yan, immature. Ang hirap kaya nun. Yung anak mo, 30 years old, pero hindi pa marunong sa buhay. Ang hirap nun. Kasi immature. Kung ikaw ay mananampalataya, kung ikaw ay pastor, pag narinig mo ang about money matter na nagtisod ka, something wrong in your life. Baka hindi mo talaga nabibreak ang limitation mo. At kapag halimbawa, ikaw ay nag-o-offering, ang offering mo until now hindi lumalago, ang offering mo halimbawa, laging 20, 50, 100, mukhang something wrong in your life. Ang hirap po niyan. Hindi tama, hindi maganda. Na yung limitation mo sa pagiging mong kuripot, hindi mo kayang lampasan. Paano ka titiwalaan ng Diyos na mas malaki? Kung sa ganun pa lamang hindi mo kayang lampasan yun. Tama? Kasi imagine sa atin mga pastor, pag nag-offering ka, 20, 50, 100, sa tingin mo, nagmamature ka ba? Hindi ka nagmamature. Kasi kung nagmamature ka, even your offering, tumataas yun. Kasi yung tithes mo, hindi na kailangan tumaas pa. Lagi pong 10% yan. Depende na sa iyo kung pwede mong dagdagan. Depende na sa conviction ng Lord sa puso mo. Pwede mong dagdagan. Pero ang offering mo, dapat lumalago din yan. Why? Because it's a matter of your decision. Kung ayaw mo, wala magagawa ang Lord. Pero dapat mo itong malaman. Dapat mong ma-break ang iyong limitasyon. Kasi hindi maganda. Correct? Ako nga po, tinuturo ko. Ito po, sinasabi ko. Sa aming simbahan, na aking pinagpapasura ng simbahan, tinuturo ko yun. Kung pupunta ka ng church, huwag kang pupunta ng simbahan na wala kang dalang pera.
na panghandog sa Panginoon. Dahil binabastos mo ang tahanan ng Diyos kasama ng kanyang presensya. Dahil nakalagay sa salita ng Lord, huwag kang haharap sa Panginoon na wala kang dalang handog. Mga kaibigan, mga pastor, mga kapatid, nababanggitan ko lamang po yan. It's because of their situation or message na enables you to break your limitations. Kaya, para naisingit ko lamang po. So, kung patuloy natin tinatanggap ang grasya ng Lord, you can break your limitations and boundaries. Kaya nabanggit ko lamang po example sa pagbibigay ng finances. Kung hindi ka nagmamature, sigurado ko, pati offering mo, matagal ng panahon hindi ka nag-o-offering ng tama. Lagi may tamang offering mo. Sabi nga ng aking kaibigang Pastor Rodel, nagbibigay ka gusot-gusot pa. Kung alin ang luma ng pera, saka mo binibigay. Pero ang pinakamalungkot ito, kung ikaw ay pastor na hindi ka rin natututo, halimbawa, gusto mo na tanggapin ang tithes ng iyong membro, pero ikaw mismo hindi ka nag-tithe, something wrong in your life. Dapat magbago ka. Dapat magbago ka. Kasi wala kang karapatan kung tutuusin. Nakunin yun kung hindi mo yung ginagawa. So gawin mo muna ng tama. Saka ka lang magkakaroon ng karapatan magturo niyo sa mga membro mo. At pwede mo silang i-required. Why? Because first, you break your boundaries and limitations in terms of money matter. Kaya sabi nga ni Pastor Wilbert, ito po ang kahuli-hulihang sandata ng demonyo na ayaw niyang gawin mo yun sa buhay mo. Ang i-break mo ang iyong pagiging kuripot sa pagbibigay sa gawain ng Panginoon. O dapat mo, pastor ka man, dapat matuto ka. Dapat matuto ka. Kasi kailangan mo matutuhan to. Kasi ang hirap kung hindi mo matutuhan to. Kaya kuminsan po, sa halip na grasya ng Lord ang patuloy dumaloy sa kanila, hindi po magawa ng Diyos. Why? Because something wrong in their lives. Hindi po nila mabreak. Parang ganito lamang po yun. Kung ang supply ng kuryente mo sa bahay mo paputol-putol, mapupundi ang iyong pasensya. Lalong-lalo na kung halimbawa ngayong katulad ko, nag-live streaming ako ngayon, paputol-putol ang supply ng kuryente, mapupundi ang pasensya ko. Correct? Ngayon, same thing in the grace of God. Same thing the grace of God. Kung ang grasya ng Lord ay paputol-putol sa buhay mo, hindi ka mag-i-enjoy, hindi ka matutuwa. Kaya dapat nating putulin ang alin? Ang ating limitasyon. Saan? Sa ating mga sarili. Dahil yung ating mismong sarili ang nagbibigay limitasyon sa atin para di mo magawa ang dapat gawin. Kaya gawin mo yung tama. Ulitin ko, kung pastor ka, dapat alam mo na ito'y ginagawa mo. Maya tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Pastor Wilson, shame on you. Pastor Wilson, shame on you. Kung naguturo ka na mag-type sa iyo ang membro mo, samantalang ikaw, hindi ka nag-types. Kasi ang malinaw dyan, kanino ka nag-types? Kanino mo binibigay ang 10% na sinasabi? Shame on us kung hindi natin ginagawa yan. May trabaho ka, hindi ka gumagawa ng ganon, dapat mahiya ka. Sarapan ng Diyos. Magbago ka. Magbago ka. Kaya yun ang sabi ko sa mga membro ko, don't come. Don't allow yourself to go to your church na wala kang dalang handog. Kaya sabi ko nga sa kanila, pag pupunta ka ng SM, gusto mo malaki pera mo. Bakit? Kasi kapag may nakusunahan ka, may nagustuhan kang bibilhin mo. Pero bakit pag pupunta ka ng church?
kung ano lamang yung pirang gusto mong dalhin. Megi pa sa doktor, pag pupunta ka, nahiya ka sa doktor na magdala ng 1,000. Lalong-lalo na kung ang sakit mo ay delikado na. Tama? Pero bakit sa Diyos? Sa harapan ng simbahan o sa harapan ng Diyos sa simbahan, pupunta ka na wala kang pakialam. Kaya magbago ka. Maya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Pupunta ka simbahan, wala kang sakit. May trabaho ka, pinagapala ka, pero hindi mo ginagawa yung tama, maya ka sa mukha mo. Maya tayo sa ating mga mukha. Maya tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amin ba, mga kaibigan? Amin po ba? Maya tayo. Pag sa doktor, halimbawa, kami mga taga-probinsya, pupunta ng Manila, dapat libo-libo ang dala na pera. Pero bakit sa church? Pag pupunta, parang wala lang. Pag sa ospital, malaki dapat ang pera. Pag sa simbahan, napakaliit ang pera. Pag sa simbahan, maliit. Pag sa ibang lugar, malaki. Hindi ba nakakahiya yun sa Panginoon? Anyway, tuloy po tayo ha. Number 2, be willing to obey your pastor even if it is against your will. Kasi madali po ang sumunod sa ating pastor kapag gusto lang natin at kapag gusto pa natin ang kanyang pinagagawa. Pero sa panahon na tayo po ay may presyo ng dapat bayaran, minsan ang hirap. Minsan ang hirap nito. Tama po? Minsan nga po, tinawagan ako ng aking kaibigang pastor. Sabi niya, Sir, nung tumawag po siya, kilala niyo po yun. Taga-Caloocan na aking kaibigang pastor. Nung tumawag sa akin, nako, sabi ko, alam ko na ang tawag nito. Alam ko na kako ang ibig sabihin nito. Alin man po sa dalawang yan, pag tumawag sa akin, Pastor Wilson o kaya ay nasabi ko ng pangalan. At saka yun, taga-Caloocan. Pag tumawag sa akin yun, minsan kinakabahan po ako. Kasi sabi ko, wow, mukhang may presyong dapat bayaran. So, be willing to obey your pastor even if it is against your will. Luke 22:42. Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. So, this is the clear example ng isang naglilingkod sa Diyos ng tamang paglilingkod. Na hindi ho yung will natin ang pinag-uusapan. Kasi kung will natin ang pag-uusapan, madalas tayo po ay tatawad. Kapag will natin ang pag-uusapan, madalas iiral yung ating kahinaan. Hanggang isang araw, hindi na natin magagawa yung dapat gawin at yung dapat na ayon at umaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil kung tayo lang ang masusunod, gusto natin lagi nasa comfort zone. Ano yung ating comfort zone? Patungkol lagi sa ating sarili. Yung hindi tayo nabipressure, yung hindi tayo napapagod masyado, yung hindi tayo nahihirapan masyado sa pagsunod. Pero ng Diyos po, si Jesus mismo, nagbigay ng napakalinaw na example na yet not my will, but yours be done. Di ho ba ang linaw na pinapakita po rito? Because even Jesus Christ, ginawa niya po, nagbigay sa atin ng malinaw na pattern, nagbigay sa atin ng malinaw na daan, na nagbigay sa atin ng mga prinsipyo na dapat nating bigyang pansin, na dapat nating limiing mabuti upang ating magawa ang alin? Ang nais ng ating Panginoon. The moment you interlock
your heart to the heart of the person above you. You will easily respect and follow His word. Because you are entering to a covenant relationship with Him as your spiritual Father. Sa sandali ho na ang iyong kalooban, ang iyong espiritu, ang iyong puso may interlock sa Kanya mismo as the source of your grace, being your mentor. Ano po mangyayari sa iyo? You will easily respect and follow His word. Tingnan niyo po kung hindi nga po natin masusunod ang mga simpleng salita ng ating mga pastor, kung ikaw ay leader at member. Kung ikaw naman ay pastor na may kinikilalang mentor, kung hindi mo nga kayang respetuhin at sundin ito, papaano mo gagawin sundin at respetuhin ang tinig ng Diyos? Kung ikaw ay anak, hindi mo kayang pakinggan at sundin ang tinig ng iyong magulang, lalong mahirapan kang gawin at sundin ang kalooban ng Diyos. All truth are parallels. Kung hindi mo kayang sundin ang magulang mo, hindi mo kayang sundin ang pastor mo, papaano mo susundin ang kalooban ng Diyos? So that's why you have to interlock your spirit and your heart to the person above you in order for you to do the will of our God. Kasi sabi ng iba, kaya nilang gawin ang kalooban ng Panginoon. Tama po. Pero ang totoo niyan, kayang-kaya nating gawin ang kalooban ng Panginoon kung mayroon tayong tao na nagiging pattern ng ating buhay. There is somebody over our lives. Magagawa natin yung tama. Kasi pag ang tao po walang nakasasakop sa iyo, hindi mo maipapractice ang iyong accountability at ang iyong katapatan. Kasi madali mong sabihin na mayroon kang katapatan sa Diyos at may accountability ka sa Diyos. Ang dali po niyan. Pero ang totoong may katapatan at may accountability if you have somebody over your life. Dahil yung somebody yon ang magsasabi kung ikaw ay totoo, kung ikaw ay tapat, kung ikaw ay tamang tao. Same thing sa trabaho. Kung ikaw ay may amo, yung amo mo magsasabi sa iyo kung mahusay ka o hindi. Yung amo mo magsasabi sa iyo kung matino ka o hindi. Malinaw po? Receiving the grace continuously is strengthening our inner being to stand firm in righteousness and enabling ourselves to stand in the midst of shaking. In the midst of shaking. Ang pagtanggap natin ng grasya na tuloy-tuloy. Kaya mahalaga na mayroon kang kinikilalang pastor sa buhay mo. Dahil hindi ka po pwede makapamuhay ng tama bilang mananampalataya kung wala kang pastor na kinikilala sa buhay mo. At kung mayroon ka mang kinikilala, pero wala kang matibay na kaugnayan sa kanya, hindi mo kakayang mamuhay bilang isang mananampalataya without somebody who is the pastor in your life. Kung ikaw naman ay pastor, ganun din. Kung walang somebody na siya po ang nagmi-mentor sa iyo, hindi mo kayang mabuhay ng tama sa harapan ng Lord. Kaya receiving the grace continuously is strengthening your inner being to stand firm in
the righteousness and righteousness. And also, enabling yourself to stand in the midst of shaking. Kasi ang hirap po na ikaw lang sa kaang Diyos, ang hirap po niyan. As physical, as human being, you need other person. Lalo-lalo na mga taong kinikilala mong na mas mataas sa iyo spiritually. Mataas ang kanyang stature kaysa sa iyo. Mataas ang kanyang kakayahan kaysa sa iyo. You need somebody. Dahil sila po ang kakasangkapan ng Diyos upang mag-supply ng grasya sa iyo. Sapagkat ang grasyang iyan ay patitibayin ang iyong inner being. Diba kanina po nabanggit ko? Nung ako'y dumaan sa defining moment, thank God because I have somebody. Meron akong asawa, meron akong anak, salamat sa kanila. Pero napansin ko po, thank God because I have somebody. That the time, hindi ko man siya nakakausap personal. Pero, yun po mga words na tinanggap ko bago ako magkaroon ng defining moment. Naritin sa aking puso. Yun po ang aking pinanghawakan. That's why I survived. I passed the challenge. So, same thing po sa atin. Kaya, kung ikaw ay pastor, ulitin ko, membro ka, huwag mong babaliwalain ang mga taong inilagay ng Diyos sa buhay mo. Bigyan nyo sila ng pansin. Bigyan natin sila ng pansin. Bigyan natin sila ng pagpapahalaga. Number 3. Be happy to honor the carrier of your grace. Be happy to honor the carrier of your grace. So sa atin po na mga tinuturuan, mahalagang itong ating maintindihan. Hindi lang maintindihan, kundi gawin natin to. Sa mga anak ko, mahalaga itong ating matutunan. Kasi alam niyo ba, dami kong nakilala, dami kong nalaman at kilala na mga magulang na tumanda na. Nung tumanda, kung kailan tumanda sa kanaging kawa-awa ang kalalagayan. Bakit po? Nasaan po yung kanilang mga anak? Pinabayaan po sila ng kanilang mga anak. Bakit? Sapagkat hindi po naunawaan ng anak kung gaano kahalaga ng magulang na iniligay sa kanilang Diyos being the carrier also their grace na kanilang kailangan. Ang patunay po dyan, yung alibugang anak na nasa Luke chapter 15. Kung ang alibugang anak, nung siya po ay matuto, magising sa katotohanan, ano kaya ang pwede mangyari sa kanya? Kung ganito, kung sa kanyang pagbabalik ay wala na siyang tatay na daratnan. Sa tingin po ninyo, what will happen to him? Kung sa kanyang pagbabalik, kasi iniwan niya, walang magawa ang kanyang tatay. Same thing to us. Minsan pag ikaw ay mananampalataya, pwede mong iwan pastor mo. Pero pag naunawaan mo ang halaga ng pastor mo, you will never leave him as your pastor, being the carrier of your grace. Kaya, nung bumalik yung alibugang anak, thank God. Dahil bakit? May tatay pa siyang binalikan. Yun po ang kalaga ng tatay. Yun po yung kalaga ng pastor sa buhay mo, kung nauunawaan mo yun. Yun din ang kalaga ng magulang mo physically, kung bakit may magulang ka. Kaya, ayusin natin. Galatians 6:6. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Kaya sa magulang physically, yayamang ikaw ay anak, pinag-aral ka, inalagaan ka at pinalaki ka, although hindi mo obligasyon na tulungan ang magulang mo. Hindi mo obligasyon na bigyan lagi ang magulang mo. Pero bilang isang tao
na nakakaunawa ng katotohanan, you have the responsibility to honor your parents bilang anak. Kung ikaw ay mananampalataya, nasa abroad ka man, nasa trabaho ka man, huwag mong kalilimutan that somebody who is your pastor, as the carrier of your grace, huwag mo yung kalilimutan. Because ang Panginoon kailanman ay hindi ito kayang kalimutan. Hindi nagkamali ang Diyos na naglagay siya ng magulang sa harapan mo, naglagay siya ng pastor sa harapan mo. Hindi siya nagkamali sa ganung mga plano. Para ka lang matuwid kung kinakailangan, para ka maayos, para ka lumabas na magandang produkto bilang mananampalataya sa harapan ng ating Panginoon. So ikaw, ako, bilang mga tao na sasakupan ng ating mga kinikilala na kasasakop sa atin. Sabi ko nga yan madalas, may mga pagkakataon po na ito'y nababanggit ko. Kapag sumakay ka ng bus sa ayaw mo sa gusto mo, magbabayad ka kung magkano ang singil ng konduktor sa loob ng bus. Dito ho, hindi natin pinag-usapan ng bayad. Pero sa ibang translation ng Biblia, ang Galatians 6:6 may translation po na may nakalagay na payment or pay. Kaya ang liwanag po nito, be happy to honor the carrier of your grace. Because the moment you do it faithfully, the Lord in heaven will easily open the floodgates of heaven to pour out the blessing in your life, in your family. Kaya tingnan niyo po, bakit may mga mananampalataya na hindi po mag-prosper sa kanilang business, sa kanilang trabaho? Maybe it's because of this. Because they do not want to observe it. 1 Thessalonians 5:12-13, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you. Can you imagine that? Who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard and love. Because of their work, live in peace with each other. Parang may something po dito sa ulihan. Live in peace with each other. Parang ganito po yun. Kung hindi po natin ito gagawin ng tama, ayon sa kalooban ng Panginoon, something wrong sa buhay natin. Something wrong can happen, will happen sa buhay natin bilang mga mananampalataya. Kaya dapat nating limiing mabuti ito. Huwag nating babaliwalain ito. Gaano mo man kabisi, gaano mo man ka-active, you have to practice it faithfully, consistently, and increasingly. Why? Because this is the mandate from God. This is the word from God that you have to respect, that you have to follow accurately. Whether you like it or not, you have to follow it faithfully. Don't forget, sabi nga ni Pastor Wilbert, do not forget the hands that feeds you. Mga anak, don't forget your parents. Mga members, leaders, don't forget your pastor. Pastor, don't forget your mentor. In terms of honoring, mahalaga ho ang word na honor. Sa atin po mga magulang, makinig po kayo, mga miyembro, mga leader ng simbahan na mamagulang na katulad ko. Kung hindi mo natututuhan, i-honor ang pastor mo, baka mahirapan ka pagdating ng panahon. Kasi kung anong tinanim mo, yun din lamang
yun din lamang naman ang iyong aanihin. Kaya mas maganda, ngayon pa lamang ayusin na natin to. Ngayon pa lamang ayusin natin ang mga bagay na ito. Huwag natin babaliwalain ang mga ganitong pagkakataon na tayo po'y pinaalalahanan. Marami na tayong naririnig tungkol dito. Pero ngayon, muli tayong ibinabalik at pinapaalalahanan. Ang trabaho mo ay hindi iyon. You are only the manager of that work or town. Ang business mo ay hindi iyon. You are only the manager of that. All things in our lives, even your physical body, you are only the manager of your physical body. Use that to glorify God. Kung may trabaho ka, gamitin mo ang trabaho mo to glorify God. First, seek you first the kingdom of God and His righteousness. The way you do it, you seek first God's kingdom and His righteousness. We must give God a valid reason why we want Him to bless us. Be sure that every time we do something, we must give God, we should give God a valid reason why we want Him to bless us. Bakit gusto mong i-bless? Sabi nga po ni Pastor Albert, walang problema sa Diyos. Walang problema sa pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Pero ang lagi may problema, ang tao. Ang tao. Tama po? Di ho ba? Ang Biblia ho, ang tagal-tagal na, 1,000 taon na po nakasulat. Kami po mga pastor, linggo-linggo, pinapangaral ang Biblia. Ito po, araw-araw sa live streaming na ito ng ECB, araw-araw pinangangaral ang salita ng Diyos. Madalas natutukoy ang about finance, about commitment, about faithfulness, about obedience, about submission. Madalas natatalakay ang mga ito. Pero until now, andito pa rin tayo, pinaalalahanan pa rin. Bakit kanyo? Sapagkat kumisan ang tapo'y makakalimutin. Tama? Nung wala ka pang trabaho, magandang pangako mo. Nung may trabaho ka na, nagbago pangako mo. Nung wala ka pang negosyong pinagapala, okay, ang pangako mo. Nung magkaroon ka na, nakalimutan mo na pangako mo. Be a good steward of everything that God entrusted to us. Kahit na tayo po, maging tayo po mga padre, madre de pamilya. Ang lahat po sa buhay nating ito ay pinagkatiwala lamang. Yung ating physical, yung ating financial, yung ating material, yung ating bahay, kung may sasakyan ka, ano pa? Trabaho, ano pa? Resources or source of income. Lahat po ng ito ay pag-aari ng Panginoon. Kaya, kung ito ay pag-aari ng Panginoon, dapat lamang nating gamitin ito na ang Diyos ang laging naluluwalhati at napararangalan. Huwag nating gagamitin. Ulitin ko po. Si Martha po, ginamit niyang panahon, ginamit niyang kanyang resources sa kanyang sariling paraan. Hindi po sa paraan ng ating Panginoon. Kaya sa halip na i-appreciate ng Panginoon ang kanyang ginawa, never nabigyan ng pansin ng Diyos ang kanyang ginawa. Bagamat tama niyang gawin yun. Kasi hindi po nangahulugan na kung tama ang ginawa mo ay tama na. Kasi po pwedeng tama lamang yan sa iyo. Sabi nga ni Pastor Albert na alala ko ulit, hindi po nangahulugan na kung mo ginawa mo ang tama because of your motive. Pero hindi pa rin nangangahulugan na dahil ginawa mo yan ay tama na. Kasi maaring ang motibo mo ay tama, pero yung paraan mo ay hindi tama. Hindi pa rin tama ang ginawa mo. Like Martha,
tama ang ginawa niya. Ang motibo niya ay tama. Pero ang problema, yung paraan ng kanyang paggawa ay hindi tama. Dahil kung kailan naroon ang Panginoon upang siya'y maupo at makinig, saka po siya nawala ng pagkakataon at panahon para makinig. Sa atin po ng mga pastor, sa atin po ng mga leaders, sa atin po ng mga member, do not allow yourself to miss every privilege. Sa atin po dito sa probinsya, kami po mga nandito sa probinsya, linggo-linggo may gawain, although limitado lamang po sa iba ang number of attendees. At least, meron pong pagkitipon. But do not allow yourself to miss that privilege. Because your life is only a privilege. Your job, your family, ang lahat po ng ito ay pribilehiyo lamang para sa atin upang ating tamasahin. So, samantalahin natin, we should grab every privilege na pinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon upang magawa natin ng tama ang ating mga assignment na pinaggagawa sa atin ng ating Panginoon. Amin po ba, mga kaibigan? Kapag binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na gawin ang isang bagay, huwag natin itong hahadlangan. Gawin natin kaagad-agad ito. Kahit na tayo kuminsan, napipressure, napapagod, nagagasta po ng pera, siyempre kailangan po yan. Your time, your effort, and your money. Lagi po yung kailangan. Kakibat po yan ng ating buhay sa araw-araw nating buhay. But don't forget, seek ye first the kingdom and His righteousness of God. Every time you appreciate the dispenser of your grace, rejoice because you are giving God the reason why He needs to release to you the blessings as a reward of what you are doing to Him. Ano mang ginagawa mo sa harapan ng iyong pastor, ginagawa mo ito ng tama. Ano mang ginagawa mo sa harapan ng iyong magulang, sa harapan ng iyong amo, dahil tama ang iyong paraan ayon sa kalooban ng Lord. You gave God the reason why the Lord needs to release to you the blessings as a reward in your life. Kasi ang Diyos po, hindi ho madamot. Hindi po siya kuripot. Tao lang po ang kuripot. Tao lang po ang matipid. Tao lang po ang ayaw. Pero ang Diyos po ay laging bukas palad kung magpala at magbigay. Mga kaibigan, sa tuwing umaga, bumabangon ka mula sa iyong pagkakatulog. It is a great privilege and blessing that God gave to you. Kasi ho, ang pagbangon mo tuwing umaga ay isang blessing na dapat nating kilalanin. Nang lahat ng ito ay biyaya ng Diyos sa atin. Kaya kung hinihingan man tayo ng Panginoon ng paglilingkod na marapat lamang nating sundin. Dahil ito po ang mission natin sa mundong ito. Na hindi lang natin siya makilala, hindi lang natin siya kinikilala, kundi ating pong inilalapat ang ating mga sarili sa totoong diwa at paraan ng Panginoon upang tayo ay makapamuhay ng tama. Sa gitna po ng krisis na ito, kaya pa rin nating tumayo ng tama. Because God's grace is available to those sa mga tao na laging handang sumunod, gawin ang ipinagagawa ng Diyos sa kanila, sa atin. Huwag nating babaliwalain ang bawat pagkakataon. Kami po, 2 linggo na kaming walang internet. Marami na kaming namimiss na live streaming ng ECB. Pero ho, sinisika po namin na kahit papaano ay mapanood namin yun. Dahil ayaw po namin na mayroon kaming namimiss.
Kaya ang ginagawa namin, matapos na, babalikan po namin yun. Kasi naniniwala ako na ang season pong ito ay season na napakasagana ng biyaya ng Diyos. Bilang makatiwala ng Panginoon, patuloy nating gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Isa po dyan sa example na akin tinitingnan ng ating pong pinaka-mentor, si Pastor Wilbert at si Ma'am Hasmin. Pagdating sa gawain, sabi ko nga po, nabanggit ko na ito noon, hindi ko pa kaya na sabayan ang hakbang ng ating pinaka-mentor. Ang layo ko pa. Marami pa akong bigas na sasaingin upang kainin. Ang layo ko pa masyado. Dahil sa, kumbaga sa husay at sipag sa gawain ng Panginoon. Nakakapagod, siyempre. Pero alam nating lahat ng anumang assignment na binibigay sa atin ay isa lamang pribilehiyo na dapat nating gampanan ng tama, dapat nating gawin ang ating magagawa. Sikapin natin na masunod natin ang kalooban ng Panginoon. God bless you once again, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon. Pastor Wilbert, Ma'am Hasmin, thank you very much again sa pagkatiwala niyo po sa akin na maging bahagi ng programa po ng ECB sa live streaming po nating ginagawa every 5 p.m. sa lahat ng pagkakataon. God bless you po, mga kaibigan, sa inyong lahat. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.